One time, the new Filipino time, alas 7:01 ng umaga na mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. News Headlines. Ang GRP at ang MILF minamadali na ang pagbuo ng komite para sa pagbababa ng armas ng MILF. Moro Islamic Liberation Front aminadong malaking sakripisyo sa kanilang panig ang pagbaba ng kanilang mga armas. Iran umalma sa pagkadawit sa ISIS presence sa Pilipinas. Rigodon sa PNP wala umanong kinalaman sa kontrobersyal na kinasangkutang kaso ni General Alan Purisima. Ang pagiging accessible online, pangunahing kailangan sa 4-day work week ayon sa Civil Service Commission. Commission on Election, may last minute reminder sa huling araw ngayon ng SK registration maliban sa mga calamity affected area. At mga residenteng apektado ng Bulkang Bayon, isa sa mga priority ng Pangulong Noynoy Aquino. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga mga kabrigada. Hatid ho ng Brigada News FM Philippines. Ang Brigada Balita Nationwide. Natid rin ang Power Cells Herbal Capsule at ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mula po dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga taga-hatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Araw ng Lunes, Setyembre 29, 2014. Brigada Balita Nationwide. Aminado ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na mahirap sa kanilang panig na isuko ang kanilang mga armas makalipas ang ilang dekadang pagkipaggiyera sa gobyerno para sa kanilang inahangad na kasarinlan sa Mindanao. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ngayong araw hinggil sa disarmament process, inihayag ni MILF Chief Negotiator Mokber Iqbal na kabuang 75 assorted firearms, kabilang ang ilang high-powered rifles, ang kanilang isasauli ng pamahalaan bilang bahagi ng paunang hakbang ng kanilang pagbalik loob sa mainstream society. Ang nabanggit ng hakbang ay bahagi ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF sa pagbuo ng Bangsamoro sa Mindanao. Sa panig naman ng Government Peace Panel, Chair Miriam Coronel Ferrer, inihayag nito na magiging first order of business umano sa gagawing pagpupulong sa Kuala Lumpur, Malaysia ay ang pagtukoy sa kabuang bilang ng armas ng rebeldeng grupo at kanilang mga combatants. Samantala, ang gobyerno ng Pilipinas at ang MILF minamadali na ang pagbuo ng komite para sa pagbaba ng armas ng mga rebeldeng grupo. Narito ang detalye mula kay Brigada Sandy Madarcos. Brigada mo! Brigada Live Report! Pinabalangkas na ngayon ng Government at MILF Peace Panel ang pagbuo ng mga miyembro ng decommissioning body na magdedetermina ng mga paraan at mga batayan sa pagbababa ng armas ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Government Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer, nakahanay na ang ilang mga kilalang personalidad na bubuo sa grupo, kabilang ang isa sa mga ambassador sa Turkey, isang retiradong general mula sa Norway, military engineer mula sa Brunei at iba pa mga key personnel na makakatulong na malaki sa magiging proseso ng pagbaba ng armas ng mga rebelde sa ilalim ng usapang pangkapayapaan. Paunahing magiging responsibilidad ng grupo na alamin ang eksaktong bilang ng mga armas, monitoring ng mga aktibidad na sisimulan sa darating na buwan ng Nobyembre. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Sandy Madarcos, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Umalma ang Iranian government sa umano'y pagkasira ng pangalan ng kanilang bansa. Kaugnayan sa report na may mahigit sa 100 Filipino nationals ang nagtungo ng Iran para mag-training sa ilalim ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Sa ipinadlalang note verbal ni Iranian Ambassador to the Philippines Ali Asghar Mohammadi sa Department of Foreign Affairs, marinitong pinabulana ng impormasyong may mga Pinoy ang nagsasanay sa kanilang bansa para sumabak sa kilos ng nasabing militant organization. Kaunay niya na ipinayuan din ng opisyal ng pamahalaang Pilipinas na huwag ipawalang bahala ang mga impormasyon kaugnay sa sinasabing pagre-recruit ng IS sa mga kababayan natin. Binigyan din pa nito na mahalaga na ma-verify din ng mga kinaukulan ang impormasyon para kaagad itong maagapan.
Natukoy na umano ng Military Intelligence Community ang ilang personalidad na kasama sa mga kumalat na larawan ng umano'y local-based sympathizer ng Islamic State of Iraq and Syria. Ayon sa report, kabilang sa nakilala ng mga otoridad ang isang Amin Bako o Abu Jihad, isang Malaysian national at membro ng Al-Qaeda link group na Jemaah Islamiyah. Tinukoy pa sa report ng pahayag ng isang military intelligence source na matagal na umanong labas-masok sa Mindanao si Bako at kasakatunayan, isa rin ito sa mga utak sa seri ng pamumomba sa Basilan at Sulu. Una nang inahayag sa Brigada News FM ni Ongkaya Pukan, Basilan Mayor Joel Maturan na umabot sa 30 pesos o 30,000 pesos hanggang 50,000 pesos ang ibinibigay umano ng grupo sa sinumang marirecruit nilang individual. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Dumating na sa bansa si Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima mula sa Bogota, Colombia. Si Purisima ay dumalo sa isang pulong sa nasabing bansa. Kaunan niya na hindi nagbigay naman ng anumang pahayagan ng nasabing opisyal. Paglapag ng eroplanong sakay-ho nito sa naiya kagabi, si Purisima ay naharap sa kasong plunder, graft and direct bribery charges sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at ang sinasabing maanumalyang pagpapatayo ng White House sa loob ng Camp Crame. Unang pinatawag sa Senado ang PNP Director General pero ito'y bigong makarating. 2 beses na ipinagtanggol naman ng Pangulong Noynoy Aquino si Purisima laban sa mga nasabing akusasyon at sinabing bigyan raw ng sapat na panahon at pagkakataon ng general na makapagpaliwanag. Nilinaw ngayon ni outgoing Philippine National Police Spokesperson Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak na walang kaugnayan sa isyong kinakaharap ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang pagtatanggal sa kanya bilang tagapagsalita ng pambansang pulisya. Sa isang pahayag, sinabi ni Sindak na simpleng career move umano ang nangyaring rigodon sa Public Information Office ng PNP. Napag-alaman na ililipas si Sindak bilang pinuno ng Logistics Support Service ng ahensya habang itinalaga namang kapalit ito si Police Senior Superintendent Welben Mayor. Samantala, ang COMELEC ay may last-minute reminder sa huling araw ng SK registration maliban sa mga calamity-affected areas. Live si Brigada Bong Kagape, Brigada Bong, i-Brigada mo! Brigada Live Report! Huling nananawagan ngayon ang Commission on Elections sa publiko na samantalahin lalo na ng mga kabataan ang huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa halalan sa Sangguniang Kabataan o SK election sa susunod na taon. Kaugnay nito nananawagan si COMELEC Chairman Sixto Brillante sa Department of Education at maging sa Commission on Higher Education na payagan ng mga estudyante na makapagparehistro ngayong araw. Saklaw kasi na maaari makapagparehistro sa SK election ay yaong mga nasa edad 15 anyos hanggang 17 anyos. Batay sa Commission on Election Resolution number 9899, gaganapin ang SK election sa February 21, 2015. Samantala, binago naman ang deadline ng registration sa mga ilang lugar na apektado kamakailan na pagsalanta ng habagat at maging ng Bagyong Mario. Yan ang unat mula dito sa lungsod ng Maynila sa Commission on Election Headquarters, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, hiniling ngayon ni Vice President Jojo Marbinay sa Kongreso na ibalik ang 89.6 million peso na budget para sa overseas absentee voting registration sa ilalim ng 2015 national budget. Sa isang kalatas, binigyan din ng pangalawang Pangulo ang malaking papel ng mga kababayang nasa labas ng bansa sa pagsusulong ng ekonomiya ng Pilipinas kung kahit mahalaga na umano'y maprotektahan ang kanilang karapatan na bumoto sa ilalim ng saligang batas. Si Biday ay siya ring Presidential Advisor on OFW Concern. Una nang inihayag ng Commission on Election sa budget hearing sa Kamara na hindi kasama ang kanilang proposed budget para sa OAV registration na isunumiti ng Department of Budget and Management sa 2015 budget. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Yung mga residenteng apektado ng Bulkang Mayon, isa sa mga priority ng Pangulong Noynoy Aquino. Live si Brigada Leo Navarro, Brigada Leo, i-Brigada mo! Brigada Live! Tiniyak ng Malacanang na isa sa mga prioridad ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga kababayan nating apektado ng nag-aalburutong Bulkang Mayon. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na kahit nasa kasagsagan ng 12-day Europe at US trip ay panay naman ang pangungumusta ng Pangulo sa sitwasyon sa Albay at gayon din ang pagbibigay nito ng direktiba sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan ng mga residenteng nasa paligid ng bulkan at ang tulong para sa mga ito. Sa taya ng Albay Provincial Security and Emergency Management Office o APSEMO, umabot na sa 11,982 families o 54,677 individuals ang mga evacuee dahil sa Bulkang Mayon.
una nang nagbabalang FIVOX sa mga residente at maging sa mga otoridad na huwag munang magpapakasiguro sa pansamantalang pagkalma ng bulkan dahil posibleng nag-iipon lamang ito ng lakas bago sumabog, kaya hindi pa dapat payagan ang mga evacuee na bumalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Tayo ay live na napapakinggan sa Brigada News FM Cebu, Brigada News FM General Santos, Brigada News FM Zamboanga, Coronadal, Toledo City sa Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa City, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro, Calibo, Aklan at Daet, Camarines Norte. Aabutin naman ng mahigit 300 million peso ang kakailanganing pondo ng provincial government ng Albay para matustusan ang pangangailangan ng mga kababayang inilikas bilang paghahanda sa nakaambang pagsabog ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Brigada News FM, inahayag ni Governor Joel Salceda na naturang pondo ay sapat lamang kung tatagal ng mahigit 3 buwan ng mga kababayan sa mga evacuation centers. Binanggit ng gobernador na gumagastos ang mga apektadong bayan ng 1.8 million peso kada araw para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Bagyong Mario Update. Yung pong nagdaang tropical storm Mario ay umiwan ho yun ng 3 billion pesos na mark. Naitalang pinsala ng Mario na nanalasa sa bansa nung nakaraang linggo. Sa latest naman na update ng NDRRMC, labis na sinalanta ng bagyo ang mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan at Mimaropa Provinces, Cordillera at Metro Manila. Ayon sa ahensya, may kabuang 3.421,478 milyon ang mga naitalang danyos sa infrastruktura at sektor ng agrikultura. Pinakamalaki umanong danyos ay naitala sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera. Unang naiulat ang nag-iwan rin ng 18 kataong patay ang naturang Bagyong Mario. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, live mula dito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang ang pakikinig ninyo sa Brigada News FM para sa iba pa mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito po ang inyong mga naging kabrigada, Weng de la Peña At Brigada June Mendoza. Sa programang hatid pa rin ng Power Cell Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Maraming salamat at buenos dias, Pilipinas. Buenos dias, Brigada! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.